hindi ganito tahimik na batas militar ang pinapagana nila. Ginagamit ang mga ahensya. Kong, huling na lamang po, ano pong masasabi niyo po? Kahapon ay sumuko sa kapulisan si Congressman Kiko Barzaga, no? Kaugnay sa kinakaharap nitong kasong libelo. Kung matatandaan natin, mga mambabatas din, mga kongresista din yung ilan sa mga nagsampa ng kaso po sa kanya. Ano pong masasabi niyo po rito, sir? Alam mo, Admar, nabanggit ko to din to kay Mayor. Yung kaso sa akin, no, may mga kaso na rin nakafile sa akin. Yung mga kumpanya na hindi man ako yung may-ari, may involvement lang ako, ay pinapasara, sinususpend. Yung isang kumpanya na talagang pamilya ko lang, pamilya ko naman, no, hindi naman ako talaga yung may-ari, pamilya ko. Alam mo, 100 tao ang mawawalan ng trabaho. Doon sa isang kumpanya na ako'y nahalal na pangulo, investor lang naman ako, 700 tao ang mawawalan ng trabaho. Etong kay Kiko, nung nakita ko kagabi, sabi ko nga, kawawa tong batang to, pero matapang yan. Matapang yan si Kiko Barsaga, suportado namin yan. Pero isipin nyo, no, ang paggamit ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para manggipit ng taong bayan. O, ayan, hanggang sa ngayon naman, si Pastor Kibuloy, nakakulong pa rin. Hindi ganito tahimik na batas militar ang pinapagana nila. Ginagamit ang mga ahensya. 9 taon ako nasa kabinete. 9 taon kaming nasa poder. Never namin ginamit yung aming poder, yung aming lakas para manggipit ng tao. Malapit na matapos ang administrasyong to. Lahat ng gumagawa ng yan, tandaan nyo, ang buhay, no? Ang ating pong bilog po yan. Para yan, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Wag na wag po tayong gumamit ng ating lakas para manggipit ng tao dahil babalik po sa inyo yan. Opo, Kong Mike, balik lang ako sa usapin kay Pangulong Marcos. Kahapon, ang inapprove po na pagbabawa sa buwis ay hindi po yung VAT, no? Anong tingin mo dyan, sir? Marami pong transport group, kagabi, kausap namin Mandebela, dismayado po talaga sila sa mga hakbangin ng pamahalaan. Ang masama ang loob ng mga driver natin, pag dumating sa mga negosyante, pag dumating sa malalaking negosyo, automatic, pagka gusto nilang magtaas ng presyo, pwede nilang itaas. Tayo pa ang nakikipag-away, bakit ganyang kataas? Di ba si Senator Marcoleta, sinasabi niya, bakit ganyang kataas? Ito lang ang presyo sa Singapore. At ito lang, pag nabili mo ng ganitong presyo, dagdagan mo pa yung pagbiyahe dito, dagdagan mo pa yung mga buwis, ito lang dapat ang presyo niyan. Bakit ganito kataas ang presyo ng krudo dito sa ating bansa? Tayo po ang humihingi ng paliwanag. Pero pagdating sa driver, kailangan niyang ipaliwanag bakit siya nagtaas. Hindi niya otomatikong pwedeng itaas ang pamasahe. Yan ang mali yung ating batas. Mali yung pagkakaugnay ng mga batas. Pag malaking negosyante, korporasyon, automatic. Pag mga driver na apektado, kawawa, hindi na pwedeng itaas. So ito yung kailangan nating ayusin. Pagdating mo naman mismo sa mga pasahero, yun yung binabanggit ko kanina, mararamdaman lang naman yan ng taong bayan. Tataas ang pamasahe nila, syempre pag tumaas ang krudo, tataas ang pamasahe nila, bawas na naman sa kanilang kinikita. Pagdating sa mga produkto, otomatiko na yan. Kasi pagka ikaw ay nagbiyahe, hindi ka naman kumukuha ng pasahero, nagbiyahe ka ng gulay o nagbiyahe ka ng bigas, dahil tumaas ang krudo, kailangan mo na rin itaas yung iyong pagbebenta para kumita. No, yung mga nagpapabiyahe ng mga produktong to. Kaya ito nga, MJ, yung binabanggit na pagbaba, pasalamat na rin tayo doon sa LPG at kerosene na kahit paano may ibababa yan. Pero hindi sapat. Andiyan na yung emergency powers Nandiyan na lahat ng poder na ibinigay natin. Kailangan natin sagutin. Hindi naman pwedeng bahala na kayo sa buhay nyo. Siyempre, kailangan merong pondo na itatapat ang gobyerno para namang wag mahirapan yung mga tao. May subsidyo talaga, hindi natin maiwasan yan. Mangyayari yan. Nung COVID nga, di ba? Ginawa din natin yan Yung mga tao walang trabaho, o ito, meron muna kayong pondo. Pero ito, ang hinihingi natin,
yung pangkalatan, dahil nakapagtrabaho naman ng tao, kumikita naman lahat, medyo tulungan naman natin sila sa kanilang gastusin. Alalayan naman natin sila doon sa kanilang pang-araw-araw na ginagastos para sila mabuhay. Opo, huli na lang Kong, kayo po ba ay kakasa sa habon ni Pangulong BBM kahapon? Naghamon po siya na kung sino raw po ang gustong sumabay sa kanya sa pag-ehersisyo sa Malacanang, abay willing po siya. At may naalala po ba kayo, sir? Kasi maraming mga kumakalat ngayon ng mga larawan sa social media comparing the President and his late dictator father, Marcos Sr., nang makita rin noon sa kapanahunan niya ng mga larawan ng pag-ehersisyo just to prove na wala siyang karamdaman. Alam mo, MJ, maraming nangyayari sa ngayon na nakikita natin nung nangyari sa nakaraan. Di ba? Kung titingnan mo, yung diktatorya noon, initially, when it was imposed in 1972, yung simbahan nandyan, sumuporta doon sa martial law. Maraming mga partido, ngayon nakikita mo yung mga kalaban niyang partido katulad ng liberal, ay tahimik doon sa nangyari at nakikitang korupsyon. Of course, maging sa mga, binanggit nga to ni Mayor Basid, di ba yung mga negosyante, maraming takot na totoo ho yan. Kasi nga, siyempre, imbis na gipitin sila, tahimik na lang sila. So marami tayong nakikita at naisa sa larawan. Yung military, pangunahin, di ba? Tahimik, sumuporta. Ngayon, nakikita natin tahimik. Pero ako, ang palagay ko, MJ, bukas naman yung mata ng marami. Bukas yung mata at tenga ng marami. Hindi sila bulag, hindi sila bingi. Nakikita nila yung realidad. Katunayan, maraming ang mga sundaluhan, mga kapulisan. Pag nag-uusap kami, no, nararamdaman ko, naramdam nila yung nangyari sa ating bansa. Dahil yan din naman mga Pilipino. May pamilya rin sila, binubuhay din nila yung kanilang pamilya. At sa aking palagay, maging sa marami sa mga simbahan, no, iba't ibang sangay ng simbahan, naririnig ko na rin yung ganyang pananalita. Of course, malinaw naman, di ba, yung ating sinasabi na 2028, lalaban tayo. Ang tanong natin is, kaya pa ba ng bansa? Kaya pa ba ng sambayan ng Pilipino? Kaya pa ba ng bansa natin itong kawalan ng tiwala sa gobyerno, kawalan ng pag-asa sa mga nangyayari? Wag naman sana, no? Wag naman sana. Pero dapat din naman ang palasyo, ang presidente, kumilos din ng tama. Wag sila magsabi ng politika kung sila mismo ang unang namumulitika. Yan ang impeachment na yan. Pangunahin yan. Malaki ang magiging problema natin. Yung pag-aaway-away na yan, yung division na mangyari, dulot nitong politika ng impeachment. Tingnan ninyo, makikita natin yan muli. Yung sinasabi nila na tumulong kayo dahil may problema tayo, hindi yung mananahimik ang bansa. Hanggat may mga ganitong pagkilos na sa likod, sa harap, sinasabi niyo, tumigil tayo magtulungan, pero pag nakatalikod, iba ang ginagawa. Yan po ang problema sa ating bansa. Yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, ganun din eh. 2023, sabi nila, wala tayong ICC. Alis na tayo dyan, hindi tayo tutulong, wala tayong gagawin. Pero 2023, sinimulan nila yung investigasyon. 2024, inilipat nila sa malayo yung ating Pangulong Duterte. Yan, patuloy na tinik na nagpapatuloy ang galit ng tao. Tinik sa dibdib ng bawat isang Pilipino. Bakit isinuko ang Pangulo sa isang banyagang korte? Kahit hindi ka supporter ng Pangulong Duterte, pero ikaw malinaw iyong pag-iisip, alam mo na hindi lang ito pagsuko ng isang tao. Pagsuko ito ng ating korte sa kanyang jurisdiksyon at pagsuko to ng soberenya ng ating republika sa isang banyagang korte at banyagang batas.